ko ng presidente na nakakita mo bang mayong balita ng kalibutan na ni wala naman po yun. Pamakag magaling kayo ag 20 ang kilo sa bugas. Kana na noon. Wa mag-asahan kita ni ilang ginagisayunan sila nga mutungtong ka gobyerno uman mura na kagoy Ginoo sa imong paminaw niya buhaton na lang nimo tanan imong gusto buhaton. Mo na usap may asahan nimo. O angkon ko ba rin bibigyan din naman po na mo angkon. Punay na ibawaan ka. Tama to, giingnan ni Mayor na niya, maglibog ka kung malipay pa ka o mag-uol ka. Dili siya, well, we do not know for sure if it's a good news or a bad news. Siguro for the people of Davao, good news siya kay wala na yung kuan sa buhangin, wala na yung disturbance dito. Pero it's also, lisod to siya sa plon yun. For you, Mayor, sa ba imuhang mensahe sa mga Davaoenos after all of this, after the whole ordeal with the KOJC, karon mga developments? Mayroon o kabalo ka, mag-uwat rin kita sa isunod na po, but nakuha naman nila si Pastor, sa naman po nila huwag yun, digit na kumatag na sa ang dagat na ng gobyerno hagin is tinood lang. Digit na kumatag na. Pero sigurado ko, dana po na, kabuang rin na. Kabuang rin na. Kabuang rin na, tanan. Nanapod kayo sunod, ani na, kuan wala na po na balita. Wala naman kayo. Pagsugod na nila, obsessed magkayo sila ng kibuloy. Si PRD. Kaya nga ICC nila. Ipugos na po na nila. Lain-lain na naratiba na ilang ginapush. Oo. Dili. Pero kana magid na sila. Tanang yung iso nga ilang ginahimuag na kasi mga bisag wala naman ginapot ako amahan niya lingkod rin na pagka-presidente nga nagawas gusto gina nila nga matangtang ang tunok manggod nila kung amahan si PRD hantod sa di manggod nila hantod sa di nila maunsa ba unsa ni ma-pacify or matakpan or matangtang sa scene sa politika si PRD paminaw nila na sila kompetensya pero akong paparetire naman na di naman na pwede mahimong presidente balik so karon mauna ilahang i-discredit ang akong amahan pinaagi ani mga narrative ginatry nila o connect sa ko ang papa uman para kaya ang Vice President nato karon ako amang igsuon kuan po ma-discredit po so paon yun nila ang kuan imahe sa mga tao pero nga na maging ang politika maging nasa turma na tinautay niya ang kuan lang katawanan lang ang Malacanang obsessed kayo ani instead of managing the country magpadagan ka gobyerno wala may governance that is happening because as far as I know kita mga taga-LGU kita yung nagapadagan sa tuwa mga syudad pero kinitawanan nga nakatungtong diha masa may gibuhat mura man na nasigilag panutlo nasigilag panggukod o kukin sa may mabasol niya sa iyang kakulangan kaya nagpataka mo sa istorya ko wala po sa sakto nga plataforma so muna ang iyang gibuhat ng plataforma nga saan ang niaging administrasyon kaya para muumot sa pananaw sa mga tao ikaw kung leader ka maghatag ang oras para anak dagan mo ikagbuan dagan pwede buhaton pwede buhaton pero muna na ang plataforma niya i-realign ang tanang kwarta sa gobyerno padulong sa ayuda para ingnon nga sila kunoy naghatag utangan nila pangalan nila
o mga naong nila ang bugas o mga supplies na panghatag nga bisag walay nahitabo nga kalamidad himuon nilang ayuda sa mga tao o kana magsigig panggukod o mga kaso nga binuhat lang nila o kina-exaggerate nila sa ilang mga una-una. Pwede po nga naaman pero parehaan ning ginagukod nila ang kinisip former president kay tungod na ay nangamatay kuno na mga drug lord. Asa man ang mali diha? Oh. How is that a bad thing? Kung nangamatay mga drug lord, mirisi nila, na nila. Kunya karon gugton to ninyong tao ang who you claim that is responsible for the deaths of drug lords. And you want to punish him for that? Because he only wanted to protect the Filipino people? How stupid is this government? In fact, we need more people like him. This administration and those who supported ang narco-politicians. Okay, balikan nato na unya, Mayor, ha? But katong imong istorya nga nihabag kay BRRD. Dili sa pa kay Councilor Bon. So, kung nakikideliver nga privilege speech sa regular session ninyo sa council about the importance of journalistic integrity. And so, ang imong target ani is the media. So, can you give us clarifications or explain to us more about this? Yes, so not just the media, no? So, ang katakuang privilege speech is just a reminder, no? And urging every media, no? Not just the media, but also the individuals during atong KJC that they should be cautious with their posts, no? Kung sa'yo lang ginarelate ko na information, it's because Davao City ato na tayo mag-good is very not just Davao City, tibok Pilipinas, no? Nagkanaw gyud sa gyud ang tinud na balita karon na itabo diri sa Davao City, no? Nakita nato na yung mga naitabo na mga dagan na confuse nato na times because amin nila close na gyud ang Davao, no? Even ang mga friends na gawas pa sa Davao City, paulit pa lang sila, tingala sila bonds, nag-DM sa kuha, makasulod ba may Davao rule, lockdown man doon Davao, no? So, not just the media, but everyone, no? It's just an advocacy na to remind them na be careful sa ilang sa yung ilang gina-report or gina-post na yung individual or the media or kinsa ba na sila na para di makakos og kagubot sa tuwang syudad, no? And actually kung na time na pagkadaog pa lang din ako pinakauna na kong ipass sa resolution is resolution about the fake news, no? It's just a reminder again sa pinakauna na ko na pass na resolution, no? To be careful about fake news kaya makakos gini siya